Ngayong araw, hayaan yung ikwento ko sa inyo ang dahilan kung bakit nga ba ako pumapasok. Bakasyon na kami mga guro, kaya naman mabuhay. Ako ito si Eds at welcome sa panibagong araw, panibagong istorya. Alam niyo ba mga ka-amats na sobrang tagal na ng mga video clip na ito at hindi ko pa rin siya na-edit o nabibigyan ng voice over dahil nga sobrang busy ko ngayong taong panuruan. Kaya naman hayaan yung ikwento ko sa inyo kung ano nga ba ang istorya sa likod ng mga video clip na ito. So kanina nga sa aking intro, sinabi ko na bakit nga ba ako may pasok, bakasyon na kami mga guro. Yes, guro po ako pero hindi na ako full-fledged teacher kasi nabago na ang aking designation. Ngayong taong ito, ako ay na-promote bilang isang head teacher 3 ng Panlipunan. Kaya naman, bilang isang head teacher, ay required kaming pumasok ngayong bakasyon. Kaya wala na akong bakasyon. Pero ganun pa man, napakasaya ko at napaka-bless ko dahil at the age of 30 ay nagapanong ko at naabot ko ang ganitong uri ng posisyon. Pero mga ka-amats, alam nyo ba, bago ko makuha ang item na ito, syempre, dumaan din tayo sa butas ng karayom. Hindi lang ito one night success. Dumaan talaga ito sa sobrang daming pagsubok kung alam nyo lang. Unang gawain upang makapasok ka sa ranking or makapasok ka dito nga sa qualification ay kailangan mo pasa ng papel. So meron tayo tinatawag na mandatory and non-mandatory requirements sa papaparang. Alam nyo ba, trivia lang talaga mga ka-amats, itong item na ito ay talagang inaabangan ko kasi alam ko talaga na magkakaroon ng head teacher position sa amin dahil yung dating head teacher ng AP ay nakapasa bilang assistant principal. So matik, magkakaroon ng bakante. So sabi ko, since AP major talaga ako at ako naman talaga ay gusto din ng promotion, hindi dahil para mas powerful pero dahil gusto ko mas malaki yung sahod. Doon tayo sa reality kasi malaki din naman yung dagdag na sahod kumpara doon sa aking salary grade ngayon. Kaya sabi ko, ilalaban ko to. Kukunin ko item na to, ima-manifest ko to. Kaya noong nabasa ko na meron namang death and order or memo doon sa aming GC from our division na open na yung aming item sa HT3 ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad kong hinanap lahat ng mga requirements, lahat ng mga certificates ko nakatago sa ilalim ng baol ay talagang inilabas ko at lahat ng pwede kong maging sandata para rank 1 ay talagang ginawa ko. So, kailangan mo kasi mag-rank 1 para makuha yung position. Sa mga hindi nakakaalam, siguro, sa pagkakatanda ko, 5 or 6 kami nagpaparank sa position na ito. At kailangan ikaw ang rank 1 para ikaw yung tawagan. Hindi porket nasa school ka kung saan open yung item. Ikaw na yon kasi this is open ranking. Kaya lahat pwede. So, napakadami ko din kalaban, no? So, dun sa initial ranking, sinabi doon na may napagsabi sa akin na ako na yung rank 1. Kasi nga, meron initial delay, yung mga papel, yung mga education, experience, lahat yung mga ganun-ganun. Nalimutan ko na yung mga category, pero doon pa lang, rank 1 na ako. So, sa comparative, doon magkakaalaman, meron tong interview at meron tong outstanding performance, etc. So, to be the story short, doon sa initial ranking, ako rank 1, alam ko, kaya pagpunta ko doon sa district, sabi ko, akin na to, ima-manifest ko na to, sa akin na to, ako na to. So, talagang pumunta ako doon, OOTD talaga ako, talagang nakapang, yung pang head teacher aura, tapos mga kalawal ko naka-school uniform, so sabi ko, Kiber. So, sobrang laki talaga ng aking kumpiyansa na ako na makakuha ko itong rank 1, pero bago magsimula yung ranking, hindi ko alam ba't ako tinawag ng district supervisor namin. So, sabi niya sa akin, ay Sir Eds, congratulations, parang ikaw yung initial rank 1 sa ating ranking, pero gusto lang kitang balaan, nakapang ikaw yung rank 1, baka hindi mo makuha yung item, kasi based on your position, you are teacher 2, at the same time, ay hindi applicable na lift ka or tataas ka ng more than 3 sa salary grade mo. So, sabi ko, oh my God, what's the point? Bakit nito sa akin sinasabi? Ano to? So, ganoon na talaga ako. Para sabi ko, lupa, kainin mo na ako. Parang, tapos na ba ang pangarap ko? Nandito na lang ba? Literal, doon talagang tumatak ako sa isipan ko. Pero, buti na lang talaga, inilaban ko siya. Kasi sabi nung aming PSDS, it's up to you kung itutuloy mo yung ranking na walang kasaguraduhan or uuwi ka na. So, sabi ko, dito naman ako, inilaban ko na to. Pero, nung after na usap namin, talagang bumaba ng 100 times yung aking kumpensa sa sarili ko. Kasi hindi ko alam kung saan ako tutungo, what will happen to this, di ba? Pero buto naman talaga dun sa mga AO doon, talagang pinupush na ako. So, ilaban mo na, dito ka na, malay mo, sa'yo to, ganyan. So, inilaban ko talaga siya. So, hindi ko lang pinahalata dun sa mga kasama ko, dun sa mga kasama ko ng paparak, na may ganoon na kami usap. Kasi baka mamaya, talagang mas galingan pa nila. So, talagang patay mali siya ako sa nararamdaman ko na talagang kibiya. Talagang the show must go on, ganyan. Tapos, nagpa-ranking, inisa-isa yung aming mga papel, nakawa ko ng comparative assessment. So, dun sa comparative assessment, alam ko na mataas na yung points ko. And then, dun sa mga accomplishment, kinulang ako ng dalawang certificate. Kaya, naungusan ako ng 6 points nung kalaban ko. So, yung rank 1 sa amin, na HT1, score niya siguro mga 88. Ako ay 84, parang ganyan, parang 0.6 or basta may something lang kaming hindi, doon niya ako nahabo, something like, hindi ko lang tanda ko ano lang, pero imagine, ang taas ng score namin, 80 points na kami. So, nakaka-proud kasi ang taas ng score namin. Tapos, ayun, nung lumabas yung ranking, rank 2 ako. So, ako naman, nung nalaman ko lang to ako, okay lang sa akin kasi nga at least hindi pala ito para sa akin. So baka mayroong mas magandang plano ang Lord.
baka siguro gusto niya pa ako magkaroon ng bakasyon or hindi talaga ako head teacher. So, isang araw lang ako lang sabi ko, ay, hindi to para sa akin, para to kay ma'am. So, in-embrace ko na yung journey ko. Actually, hindi naman siya dinibdib kasi nga, at least kung siya yung rank 1, deserve niya kasi HT1 na siya. So in my case na T2 pa lang na tapos hindi ako yung rank 1 tapos hindi ako tatanggapin, mas masakit yun sa akin. So pumunta na talaga, sabi ko, yes, thank you Lord, rank 2 ako. Kala paano hindi ako mag-ahabol kung ako yung rank 1 at hindi ako nilagay sa posisyon ito. Pero alam mo, sobrang galing ni Lord. Sobrang galing niya kasi after a week na natanggap ko na tapos na yung ranking, lumabas yung result ng pagiging principal. And then yung rank 1, nakapasa siya. So kasunod, si rank 2. So ako si rank 2, na yung utak ko nakaset na, naka-mindset na ako na okay, happy na ako, teacher lang ako, okay na ako. Nagulo ako in a way na umikot ako ng 360 kasi tapos na, nakuha ko yung item, pero hindi pa doon natatapos ang aking journey. At nung nalaman ko na ako na yung magiging head teacher 3 na Aralipan-Lipunan, syempre sobrang saya ko noon, sobrang thank you Lord, ako na to, grabe ang galing, salamat po Lord. Doon yung emotion ko, talagang mas malala pa dito talaga sa personal. Tapos ito yung kasagsagan ng training namin sa Sepak Takraw, talagang lagari ako nito, ang dami kong ganap talaga nitong ito, talagang meron akong training, in-house training kami sa District Day kasi malapit na yung palarong Quezon, so first time din namin lumaban at mag-represent ng Pabliao kasi lagi ito nasa pag 2. So busy talaga ako, sobrang hati yung katawan ko, talaga may training, tapos merong pag-abay ng papel, pero inilaban ko yung mga requirements, inilaban ko ito hanggang dulo, hanggang sa makarating kami doon sa palarong Quezon. Nalaman ko, November na to, nalaman ko na paper man ako 4 days after nung palarong Quezon. So hinintay ko mula Monday alis namin, tapos Friday ako uuwi para pumirma. And then nung paalis na ako sa bahay, tumawag sa akin yung friend ko at sabi niya hindi na daw ako pwede kasi nga nakahold yung papel ko kasi nga doon nga sa case ko. Sabi ko, Lord, ano to? Ako na yung requirements ko, nakapag medical na ako, naabay ko na lahat, tapos madedeli, tapos ang masaskip pa doon, na-announce na sa mga teachers, na-announce na sa mga friends, and so na-announce na sa school na ako na head teacher, tapos hindi pa rin magkaigi. So sabi ko, oh my God, ano ba to? Ano mangyayari sa akin? Pero alam mo, Maka-Amats, sa inabahaba ng posisyon, doon din tayo na uwi sa pagperma, nakuha din natin yung item. Alam mo, dito ko talaga napatunayan yung kasabihan na kung para sa'yo, na kahit gaano ka mang pigilan ng mga tao, ng paligid mo, kung para sa'yo, ibibigay sa'yo ito ni Lord. Hindi ko na ma-explain talaga dito sa video ito, yung lahat ng kwento sa likod na ito. Pero one time, gagawa ko ng video tungkol dito. Ito lang yung mga kaya ko ikwento ngayon kasi ito lang yung naaalala ko. Pero kung babalik ko, imahimayin ko yung pinagdaanan ko, hindi siya naging madali. Pero thankful ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. At finally, I am promoted at isa na akong head teacher 3 na Aralipan-Lipunan. And that's the reason why kung bakit walang bakasyon sa EDS Amats. At kung gusto nyo palang ganitong kwento, abangan nyo sa next video. Bye-bye!